Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 16 hanggang 22. So Pisces, alamin po natin ang naghihintay sa inyo for this week. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Eight of Swords. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Swords. Wow! Very, very mind-centric itong reading mo for the week. Ano? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Hierophant. In your near future, meron po kayong the Ten of Wands. Beautiful. In your challenge for the week, the Six of Cups. Sa inyo pong fortune, meron po kayong the Ace of Swords. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Devil card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya basahin po natin siya sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Pisces, happy birthday muna sa mga nagka-celebrate today ng birthday ninyo. Hopefully, you have a wonderful celebration with family, friends, and colleagues. Hopefully, your dreams come true at matupad talaga yung desires mo this time. Okay? So, thank you rin po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nagko-comment, malaking tulong po yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your background energy, meron kang the King of Pentacles. Okay, this week, Pisces, kayo po tinatawag ng yung spirit guides na talaga namang simulan na yung mga bagay na pang long term. Yung mga bagay na sigurado, yung mga bagay na magpapalago sa'yo. Meron kang inaasikaso ngayon na very, very promising. Maaring negosyo yan, project, or an idea, or isang trabaho na sabi mo, parang pwede sa akin yun parang kaya ko to Either halimbawa, meron kang inaalagaan ngayon na pinagkakakitaan mo, kailangan daw nating maging, I don't know why, maging confident, maging ang narinig ko, bumilib ka naman sa kayanan mo, na kaya mo tong palaguin, kaya mo tong patibayin, kaya mo tong gawing long term, parang ganyan. Time na for you to be serious this time sa binibuild mo na ito para masigurado yung paglago, paglaki, at pagkakaroon ng magandang outcome dito. Hindi ko alam kung ano itong ginagawa mo pero ramdam ko dito yung takot mo, yung doubt, pagdududa kung kaya ko ba, magagawa ko ba. Ang sagot, kaya. Lalago siya, meron siyang malaking potential sa'yo na magamit mo for a very, very long time. Ang kailangan mo lang maniwala na magagawa mo siya. Okay? Congrats for you. Kaya mo yan, gawin mo na yan. Okay? In your core energy, meron kang the Eight of Swords. Sabi dito, Pisces, ng iyong spirit guides, labanan mo ang takot mo sa iyong isip. You have 1, 2, 3, and 4. 4 na swords ang nandito. Ibig sabihin, marami kang kailangan labanan sa iyong isip or maplansya sa iyong mga mindset pagdating sa mga bagay-bagay. Nakita ko dito, kayang-kaya mo namang gawin yung isang bagay. Kayang-kaya mo magtagumpay dyan. Pero ikaw mismo ang nag-self-sabotage sa sarili mo. Iniisip mo na, ay hindi ko ata kaya. Ay naku, wala na akong solusyon. Hanggang dito lang ako. O kaya, marami pa akong hindi alam. Ayoko munang gawin. O kaya iniisip mo agad na talo ka na o nega agad, no? Your spirit guides are telling you, lahat ng iniisip mong nega, nasa isip lang yan. Wala yan sa reality mo. Iba ang kwento ng reality mo sa tumatakbo sa iyong isip. Kaya panahon na para buwagin or tapusin or i-overhaul yung nasa isip mo. You have the potential to earn more, to be a bigger person, to create something huge para sa buhay mo. Kaya huwag mo nang harangan yung potential mo na makuha yan. Okay? The Eight of Swords, iniisip mo, wala kang solusyon,
or wala kang paraan, pero actually meron. Masyado ka lang takot at masyado ka lang um, nangangamba sa bawat galaw mo. Okay? Eight of Swords, tumilapon, kunin natin. The Ace of Pentacles, talaga namang yung blessing daw, wag mong harangan ng sarili mo na kunin siya. Abot kamay eh. Abot kamay yung biyayang ito. Pwede mong kunin, pwede mong angkinin, pwede mong sunggaban, di ba? Pero ikaw mismo, tinatali mo ang sarili mo diyan. Nakatayo ka pero wala namang harang. Tinatali mo sa lubid na kaya mo namang pakawalan ng sarili. Kitang-kita mo pero hinaharangan mo yung vision mo. Di ba? So, ikaw ang kalaban ng sarili mo this time, Pisces. Learn to get out of your shell, get out of your insecurities, get out of your fear, and sunggaban mo itong blessing na ito. Kayang-kaya eh. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa, laksan ng loob para ma-create na yung abundance in your life. Okay? So, Pisces, since ito ay bagong weekly reading, ilapag mo na sa baba yung mga hinihintay mong makuha ngayong linggong ito. Okay? Comment mo dyan, i-manifest natin, it will come for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. Meron kang dalawang six. Ang 6, huwag mong katakutan, isa yung magandang number of reflection. Tinatawag ka ng yung spirit guide Pisces na magbalik tanaw sa past at tignan mo kung saan ba ako nagkakamali, ano ba yung mga dapat kong i-improve, ano ba yung mga dapat ko nang tigilan, at ano ba yung mga dapat kong patuloy na yakapin sa buhay ko in my present life. Mag-reflect ka lang para alam mo kung saan ka dapat mag-grow. Okay? So, yung Six of Swords, sinasabi dito, Pisces, na let's move forward. Umabante na daw tayo, kumilos na daw tayo para marating na natin yung tiwasay ng buhay. Okay? Ikaw daw ang humaharang sa magandang andar. Kaya please, move forward, umabante ka na para maganap na siya. Okay? Clarify natin. Meron kang 1-1 here, Ace of Pentacles and Ace of Swords. Sinasabihan ka talaga na you're on the right direction. So do not doubt your journey. Do not doubt your action. Do not doubt the opportunity. Okay? Six of Swords is being clarified by the Two of Wands. Panahon na daw para klaruhin yung plano, klaruhin yung isip mo sa bawat hakbang. Now is the right time for you to sit down and ilatag mo sa harapan mo yung plano. Maglagay ka ng timetable. Yun ang kulang sa'yo eh. Wala kang timetable. Lagay mo iniisip na, sige gagawin ko yan, sige pupuntahan ko yan, sige aayusin ko yan. Pero wala kang nilalatag na oras or panahon kung kailan mo ba siya gagawin. Kaya lalong tumatagal. Now, kailangan talaga malinaw sa'yo kung ano yung pagkilos mo para smooth sailing, walang aberya, dire-diretso. Narinig ko dito, you're gonna have this parang katulong or katuwang na gagabay sa'yo para makompleto mo tong plano na ito, para makatulay ka na. Time na for you to take a risk, to enter the unfamiliar territory or unfamiliar experience kasi panahon na para sumulong ka doon. Okay? In the area of what you need, meron kang the Seven of Swords. Ang kailangan mo dito, pansariling diskarte. Okay? Narinig ko na baka nahiilang ka kumilos kasi yung prosesong sinasabi sa iyo ng iba, parang hindi mo bet yun eh. Parang hindi swak sa iyo, 'di ba? Parang hindi ito applicable on my own terms, ganyan. So sabi dito, learn to find ways na talaga namang swak sa'yo yung proseso. Halimbawa, yung mga kaibigan mo, they always finish their work bago mag-cut off ng 5 p.m. Pero ikaw, gusto mo paandap-andap eh. Gusto mo today, itong folder lang na to muna, bukas naman to isa, para hindi ka aligaga sa mesa. Meron kang sariling diskarte na siguro unique para sa'yo, pero ito talaga yung gagana sa'yo. Okay? So, find your best strategy para ma-accomplish mo na yan na uniquely para sa'yo. Okay? So, hindi mo kailangang ikumpara ang ginagawa mo sa ginagawa ng iba. At hindi mo rin kailangang sumabay sa paraan nila. Find your own strategy. Okay? Seven of Swords being clarified by
The Six of Wands. Yes, diyan ka magkatagumpay sa iyong sariling strategy, sa iyong sariling paraan at diskarte. So huwag kang matakot na kumilos on your own, huwag kang matakot na maging kakaiba. Eh kung yan ang paraan mo why not, 'di ba? At victory naman ang kakahantungan niyan. Okay? Narinig ko rin dito, alam ko wala kang tiwala sa ibang tao, nahiilang kang ipakita sa ibang tao yung project mo o yung ginagawa mo ngayon kasi nga iniisip mo baka husgahan ka, baka tawanan ka, baka anong sabihin. Pero sabi dito, it's gonna take a matter of time. Siguro ngayon, sige, solohin mo muna, itago mo muna sa dark, no? Trabahuhin mo siya ng quiet lang without um, broadcasting anything. Pero soon, kapag kompleto na, pag okay na, pwede mo nang i-present yan sa ibang tao and people will support you. Okay? The right people will support you on this endeavor. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hierophant. Sabi dito, Pisces, palawakin mo ang iyong wisdom. See the bigger picture. Lawakan mo ang isip mo. Huwag kang papatali sa isang bagay o sa isang takot na humaharang sa iyo para mag-level up ka. Okay? Sabi dito, palakasin mo ang iyong commitment sa isang bagay. Hierophant is all about commitments. Paninindigan, responsable, obligatory, ito para sa iyo. So kung ano man tong bagong blessing na balak mo talagang kunin, na alam mong lalago sa buhay mo, kailangan patunayan mo dito, Pisces, na committed ka dyan. You're gonna give your best, give your all. Kung kailangan ka dyan ng 7 a.m., nandun ka ng 7 a.m. Para ito'y umangat sa buhay mo at magkaroon ng katuparan in your reality. Ngayon, tinatest ka ni universe. Hanggang saan ang kayang gawin ni Pisces para ma-accomplish niya ito at para makawala na siya sa stuck energy mo o sa ginagalawan mong na yan. Okay? Kayang-kaya mo to. Sabi nga dito, may taong tutulong sa'yo. May taong gagabay sa'yo, makinig ka sa kanyang payo, makinig ka sa kanyang guidance para mas bumilis, dumali at tumibay itong ginagawa mong ito. Example, pangarap mong matayo yung grocery store na yan. Handa ka ng tumulay. So ngayon, labanan mo ang mga takot mo at maghanap ka ng special expert sa buhay mo na gagabay sa'yo para ma-accomplish yan. Okay? Hierophant is being clarified by the King of Wands. Yes, itong taong ito, matapang, maalab, passionate sa kanyang ginagawa. Siya isang taong go-getter, may na-accomplish sa buhay, hindi uurong, matalas ang isip, palaban, ganyan. So, kapitan mo yung taong ito, siya yung talagang magiging mentor mo or gabay or role model sa gagawin mong ito para yung tagumpay niya itagumpay mo din. Parang ganyan. And listen to that guidance. Kasi nakita ko na dito mag-aalab yung damdamin mo. Dito mas titibay yung pagnanais mo na ma-accomplish yung plano. No? So now, commit, be brave. Yung combo na yan, success ang outcome. Okay? Napakaganda for you. In your near future, meron kang the 10 of Wands. Siyempre, kapag nakagawa mo ng malagpasan yung mga kahinaan mo at talagang kumawala ka na sa shell mo and you're now able to move forward with this plan, with this new territory or new experience, nagawa mo na mag-commit at talaga namang matapang na harapin siya, syempre we need to show na kaya nating pagsumikapan to, kaya nating trabahuhin siya araw-araw. Ipakita mo na you're putting your hard work because your hard work will definitely pay off. Tingnan mo naman ang kapalit ng sipag, paglago, pag-abante, pagsulong, kayamanan, abundance. Okay? So your hard work will pay off. It will give you a long-term stability, long-term money, long-term abundance. Okay? Kayang-kaya mo yan. Clarify natin. 10 of Wands, hard work. Siyempre, lahat naman ng bagay pinagpapaguran, di ba? Lahat naman kailangan ng pagsumikapan. Ingredient yan for your success. 10 of Wands is being clarified by the 10 of Swords. Okay, 10 is here. Hindi yan anak ni Ay sa tanging ina. Kung hindi, isang magandang indikasyon ng katapusan ng paghihirap.
Dahil you put your diligent work. Talaga nagsumikap ka, sabi mo, akin to, kukunin ko to, susunggaban ko to. And then pinapatunayan mo, araw-araw kang kumikilos, kahit puyat babangon ka, kahit wala ka sa mood, kikilos ka, kasi alam mo kung gaano siya kahalaga. Dahil ito yung goal. Ito yung minimithi mong marating, di ba? So, dahil ginagawa mo yung makakaya mo, lalaya ka na doon sa hardship. Lalaya ka na sa pagkalugmok or pagkatalo. Ibang-iba na yung buhay mo. So 10-10 is all about closing your tough cycle, closing your past life, at ready ka ng bumangon, ready ka ng kompletuhin, and mag-arise sa bagong level ng life mo. Nakita ko talaga dito hagdan. Hagdan, paangat, hagdan, paakyat sa mas magandang buhay. Kaya huwag kang mailang to magpapawis or magsumikap or magpagod sa isang bagay na alam mong magpapalayo sa'yo sa kalbaryo, magpapalayo sa'yo sa kalugmukan or kadusahan ng buhay. Makakabangon ka na, kaya please give it your all, continue working hard for that. Okay? In your challenge, meron kang journey inward and positive change. Sabi dito, kailangan pumasok ka sa iyong kaibuturan para mahanap mo at maliwanagan ka sa mga bagay na dapat ka nang mag-grow. Sa mga bagay na dapat mong labanan, mapagtagumpayan, baguhin, i-improve para talagang umangat ka na. Halimbawa, na-realize mo ikaw pala yung uri ng tao na, ay, parati pala ako nag-walk out kapag meron dapat ayusin. So, baguhin mo yon. Huwag ka na mag-walk out pag merong kailangang harapin. Yung growth na yun makakatulong para mag-improve ang buhay mo. Okay? You also have positive change. Sabi dito, lahat ng sakit, pangit na dinanas mo before, gamitin mo yung inspirasyon para lalo kang tumibay at lumakas. Huwag ka nang bitter sa mga nangyari in the past. Baguhin mo yung kwento na yun and use that in your advantage para mas kayanin mong humakbang at abutin yung para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang the 6 of Cups. Sabi dito, Pisces ng yung spirit guides, learn to really move on from the past. Meron ka pa rin mga painful experiences from the past or mga trauma o mga hang-ups na dapat mo nang sabihin sa sarili mo na okay na yun. Napatawad ko na, gets ko na, alam ko na yung mga lessons na dapat kong matutunan, okay na ako. No? Kung meron kang mga kaaway ngayon, Pisces, o kaya hindi alam mo yun, nakakabutihang palad, no? Sabi dito ay matuto kang umunawa, matuto kang pabayaan yon, and let things lighter for you. Hindi mo daw dapat pasanin yung bigat or mga kinikim-kim na yan. Let it go, let it flow. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, you need security. Kunin mo yung mga bagay na alam mong secured ka. Kung ito may trabaho, negosyo, or project, mararamdaman mo na dapat itong alagaan at dapat itong pagtuunan ng pansin. Okay? Your 6 of Cups is being clarified by you have the 10 of Cups. Yes. For you to be able to be truly happy, for you to be able to really feel the genuine happiness sa buhay mo, kailangan palayain ang sarili sa bigat ng nakaraan. Okay? Very simple, di ba? Para ma-appreciate mo yung love ng people around you, mas pahalagahan daw ang relasyon kaysa maging tama, kaysa maging righteous, kaysa laging i-bring up yung mga pagkakamali niya, mga kabulukan niya, mga kasalanan niya, forget mo na yon. And have this harmonious relationship for the family. Okay? Or friends, or katrabaho. Relasyon over righteousness. Okay? In your fortune, meron kang journey by moonlight, believe in magic. Maniwala ka daw sa milagro, maniwala ka sa hiwaga ng mundo, the things will come to you beautifully. Okay? Kumapit ka sa hiwaga ng buhay na kaya mong abutin kahit ano. Okay? You have answering the call, the time is now. Wow! Napakalaking indikasyon ito para sa'yo. Panahon na daw para kumilos ka. Panahon na para sundin yung tawag sa'yo ni Tadhana. Okay?
In your fortune, eto ka, the Ace of Swords. This is a card of victory. Talagang naipanalo mo yung laban, naipanalo mo yung hirap ng problema, nagawa mo siyang ma-accomplish. So congrats. Kung ano naman tong kinakaharap mo ngayon, Pisces, kayang-kaya mo yung ipanalo this week. Okay? Sabi dito, clarity will come. Kung dati gulong-gulo ka, no, hirap na hirap ka kung aabante ka ba, hindi mo alam kung ano yung tamang proseso, hindi mo alam kung paano siya gagawin. Pero ngayong linggong ito, papasok sa iyo ang clarity. Papasok sa iyo yung kaliwanagan at alam mo na yung dapat mong gawin, alam mo na yung proseso o solusyon. Congrats po. Nakita ko rin dito, this week magaganap yung clear communication. Meron kang makakausap na isang tao, isang proseso na smooth sailing, maayos at malinaw sa iyo yung outcome. Okay, congrats po. And for others, may gagaling sa kanilang mga sakit, no? Baka nanggaling ka sa very hindi magandang kalusugan, makakaasa ka this week na bubuti na ang lahat, makakalagpas ka na dyan. This is really a breakthrough moment para sa'yo. Congrats po. Ace of Swords being clarified by the Fool card. Yes, new journey, new beginning, clear na yung path. Kung dati nga parang hirap kang isabuhay or hirap kang magsimula, pero ngayon malinaw na sa'yo na okay, the time is now, ready na ako, handa na akong humakbang at ipapanalo ko ito. Congrats ha kung ano man tong gagawin mo na bagong bagay or new door, new opportunity, kaya mo yung ipanalo at malinaw sa'yo yung mga gagawin mo. I don't know why, naramdaman ko na you will feel it eh. Maramdaman mo, ay, payapa sa puso ko, malakas na yung loob ko, igogora ko na to. So pag naramdaman mo yon, that is the moment to take a leap of faith kasi your intuition is telling you what to do. Okay? Congrats po sa inyong bagong simula, ipapanalo mo yan. Congrats. In your divine messages, you and your loved ones are safe. Yes, ito yung malaking indikasyon, matuwa ka, ikaw at saka loved ones mo ay safe today and safe this whole week. Okay kayo. Okay? You also have faith in your dreams. Sabi dito, manalig ka, magtiwala ka sa mga pangarap mo at huwag ka nang matakot dyan. Huwag mo nang isabotahe ang sarili mo kasi kayang-kaya mong abutin yung pangarap. Okay? In your divine messages, the devil card. Kumawala ka sa mga kadena ng takot mo. You need to release. Lahat ng takot, insecurity, judgment, or maling akala, maling routine. Nako, baguhin mo yung lifestyle mo kung kinakailangan. Example, balak mo mag-diet, kailangan talaga stick to your diet. Okay? O kaya, kung ito man ay mga bisyo, alak, mga maling paggastos ng pera, nako, kailangan baguhin mo yan para layuan yung mga maling bagay para mag-improve ka na sa life mo. Narinig ko dito na may mga iniisip ka about yourself na mali. Siguro lagi mo iniisip na mahina ka o hindi ka magaling, baguhin mo yan ha. Always believe in your potential and do not drown in your insecurities. Kayang-kaya mo yan. Devil card, the Seven of Swords. Yes. Wala kang tiwala sa iyong sarili. You have 7-7 here. You have lucky energy. Maswerte ka ngayon, Pisces, di ba? So, huwag ka nang umiwas sa mga dapat mong harapin. Huwag ka nang magtago sa mga dapat mong tapusin. At huwag ka nang gumawa ng mga excuses pagdating sa mga bagay na dapat mo nang simulan. Sabi dito, labanan mo yan. At magkaroon ka ng tiwala for yourself. Kung wala kang tiwala sa ibang tao, at least man lang sa'yo, magtiwala ka sa iyong kakayanan. Na kaya mo tong ipanalo, kaya mo tong lagpasan, at kaya mong gawin yung pag-abante sa buhay. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang cup. You should accept valid criticism. Makinig ka daw sa mga payo puna ng taong ito. Ito mang very powerful and very influential person sa life mo. Makinig ka sa kanyang guidance, sa kanyang gabay. Tanggapin mo lang yung mga puna para mag-improve ka. You have thrown a position of authority. Yes, itong taong ito na talaga namang merong say or merong K na mag-comment sa'yo, pakinggan mo lang, makinig ka sa kanyang guidance and seek yung kanyang approval para talagang ma-accomplish yan. Okay? Another message, meron kang
Wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. May humaharang sa mga bagay na gusto mo. Maaring ikaw yan, maaring takot mo yan, kaya kailangan i-pinpoint mo ngayon kung ano ba yung harang sa aking tagumpay. Okay? You also have Eagle. Triumph over obstacles and troubles. Wow. Malaking indikasyon to, panalo ka daw. Claim mo na to. Panalo ka laban sa mga problema o kaya mga challenges. You can win this. Sabi ko nga, panalo ka dyan, kayang-kaya mo yan. So, ang outcome mo for March 16 to 22, the Knight of Swords. Yes, yes, yes. Quick success, quick movement, quick na talagang acceleration dito. Gagana, bibilis, huhusay, the momentum is gaining in your part. So sabi dito, sakyan mo yung agos, sulitin mo yung bilis, makikita mo na kayang-kaya mo ito. Kaya ka lang takot ngayon ay dahil wala ka pang sinisimulan. Pero once na talagang simulan mo yung hakbang, mararamdaman mo yung bilis, mararamdaman mo yung gaan, mararamdaman mo na, ay, kaya ko to. Madali lang pala, caring-carry ko pala. So, kung nakaupo ka ngayon dyan at iniisip mo na parang hindi ko ata kaya, baka naman kasi hindi ka pa gumagalaw. Kapag gumalaw ka na, mararamdaman mo na kaya mo yan. Okay? Knight of Swords, the Queen of Pentacles. Yes. So good tayo sa ating kaperahan. So good tayo sa ating bagay na alam mong promising, alam mong kaya mong ipanalo, alam mong talagang kaching-kaching ang bunga niyan, ilaban mo, isugod mo. And nakita ko dito na quick success, quick level up ang mangyayari. Kung ayon ay nag-iisip ka, Pisces, kung paano yung pera ko, paano yung ipon ko, paano yung mga gagastusan ko, may darating sa iyong magandang balita or magandang acceleration para dyan. Hindi ka na mamroblema ng matagal pagdating sa pera. Okay? So congrats sa mga paparating na pera, paparating na biyaya. Kaya mo yan. Okay? So, Pisces, yan po ang inyong March 16 to 22. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity in messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.